hindi napaparusahan dahil labag sa batas natin. Kaya tuloy tayong natatakot. Ano ba nangyayari sa mundong ginagalawan natin? Parang ang daming mga nangyayari sa buhay na ito na kung saan ay nagbibigay sa atin ng kawalan ng kapayapaan. Nagbibigay sa atin ng alalahanin. Nagbibigay sa atin ng takot. Isasabay pa yung gulo ng ating politika sa ngayon. Rally dito, rally doon. Kasunod nun, tataas ang presyo ng mga bilihin. Nagkataon na wala ka pa ng trabaho. Anong problema mo ngayon? Paano mo bubuhay yung pamilya mo? Yan ay ilan lamang sa mga bagay na nagdadala sa atin ng agam-agam. Nawawala yung ating presence. Dadating pa yung problema sa bahay. May sakit ang anak. Na-bankrupt yung negosyo. Yung isang anak naman ay naliligaw ng landas. Ang daming mga pangyayari. Nag-aaway ang anak, hindi magkaintindihan ng mag-asawa. Kung kaya't sa mga ganitong uri ng problema, nawawalan tayo ng kapayapaan, nawawalan tayo ng peacefulness o yung peace sa buhay natin. Lalo't higit, nawawalan tayo ng pag-asa sa hinaharap. Pero nakasulat po sa banal na kasulatan, hindi sinabi ng Panginoon na kapag magulo ang mundo, hindi ibig sabihin ay iniwan niya tayo. Hindi niya sinabi ito. Maaaring ginagamit lamang ng Panginoon ang mga ganitong uri ng sitwasyon sa ating buhay upang lalo tayong mapalapit sa Kanya. Yun po ang nais ipahiwatig sa atin. Pero kung di ka mananampalataya, ang bilis mong mawalan ng tiwala, ng pag-asa, ng kapayapaan sa ating buhay. Pero lagi po natin tatandaan, hindi natitinag ang trono ng Diyos kung anumang gulo na mayroon dito sa mundong ginagalawan natin. Siya pa rin ang hari. Siya pa rin ang may kontrol ng lahat na nangyayari dito. Kaya sa halip na matakot ang bawat isa sa atin at mawala ng pananampalataya, lagi tayong manalangin. Manalangin, magtiwala, at patuloy na magsisikap. Ano po yung nakasaad? Sa 1:16-33. Ito po ay kung saan ay maaaring maging mapayapa ang ating puso kung tayo ay magtitiwala sa ating Panginoon. Basahin po ninyo yung 1:16-33 na kung saan pinapakita rito. Sa sanlibutan ay mayroon kayong mga kapit-hatian. Pinapakita sa atin, sinasabi sa atin, na ang buhay natin dito sa mundong ito ay hindi puro sarap. Hindi puro yung kaginhawahan. Mayroon tayong mga kapit-hatian dito. Totoong magulo ang mundo. At sabi po ni Apostol Pablo na kung saan ay hindi niya sinabing walang problema sa mundo. Pero sinabi ni Apostol Pablo, huwag kayong mabalisa. Sabi po dito, sa sanglibutan ay mayroon kayong kapigatian, ngunit lakasan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanglibutan. Maraming talata na kung saan ay nagtuturo at nagpapakita na ang mundo nating ginagalawan sa ngayon ay puno ng kaguluhan, puno ng kasamaan at kahirapan dahil na rin sa kasalanan ng tao. Pakita ko po sa inyo, ano-ano yung mga kasalanan na mayroon tayo kung bakit
marami ang walang kapayapaan sa buhay nito. Timoteo po, dito ay pinakita ang iba't ibang uri ng mga kasalanan na mayroon tayo sa mundo ito. Darating yung panahon. Kung magiging observant lang kayo, makikita nyo itong mga nakasulat sa banal na kasulatan nito sa ikalawang Timoteo. Ito ba'y nagaganap sa ngayon? Na kung saan ang mundong ginagalawan natin ay mapangalit. Ang mga taong maibigin na sabi sa kanilang sarili, oo, marami na po yan. Ayaw nyo natuturuan, ayaw ng iba na kung saan sila ay tumatanggap ng kanilang mga pagkakamali, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang. Tingnan niyo po, kung ito ba yung mga nakikita niyo sa palibot natin, lalo't hindi tumasakit kung walang kabanalan. Mga palabintangin, walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi maibigin sa mabuti, mga matitigas ang ulo, lilo, ang dami po. Makikita natin yan sa panahon ngayon. Ito pa po, isa, kung saan sinasabi ay sa Romans. Kung babasahin niyo po yung Romans 1:28 hanggang 30 po. Makikita niyo po dyan na kung saan piniwanag ni Apostol Pablo tungkol sa kalagayan ng sangkatauhan sa ngayon, na kung saan inisinasantabi nila ang Diyos. Hindi nila binibigyan ng priorities. Punong-puno ng mga kasalanan. Pero kung mapapansin nyo, bakit sila hinahayaan ng Panginoon na gawin nila yun? Bakit? Pansinin niyo po ngayon, mayroong mga katuruan na nilalabag ng mga tao sa kasal, yung pong same-sex marriage. Nilalaban po yan, kailan lang sila ay nagkaroon ng parada, Saturday yata, last week po. Pilit at pilit nilang nilalaban na kailangan ay pwedeng magpakasal ang same-sex, magpamilya, na kung saan ay taliwas sa katuruan ng banal na kasulatan. Yung divorce, ang linaw sa kautusan ng Biblia na ang pinagsama ay hindi pwedeng paghiwalayin. Yung tinatawag nating legalized abortion. Di po ba? Yun yung mga kasalukuyang nangyayari na kung saan ay nakikita sa Romans 1:28 hanggang 32. Na kung saan ang pagtanggi ng mga tao sa pagsunod sa Panginoon ay nagdudulot ng mga kasalanan sa mundong ito at maraming mga taong pumili. Kung kaya't bawat isa sa atin ay nagtataka, nawawala ng pag-asa. Ano bang nangyayari sa mundo na kung saan ay palibot tayo ng kasalanan? Pero kung ikaw ay may mataas na pananampalataya sa ating Panginoon, hindi mo hahayaan na ikaw ay maapektuhan. Sabi po dito, sa awit 46:1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. Nakakaramdam tayo ng madalas na kung saan ay panghihina o kawalan ng pag-asa sa buhay sa ngayon. Pero ang mensahe ng awit 46:1 ay malinaw.